alamin natin ang ulat ng panahon, puntahan natin si Harry Bayona live sa Pag-asa DOST. Good morning, Harry. Good morning, Dayan. Good morning, boss. Balik Eskwela Lunes, June 3, 2013. Para malaman natin ang lagay ng ating panahon, makakasama nga po natin si Pag-asa Weather Forecaster Alvin Pura. Good morning, Mr. Pura. Good morning, Harry, at good morning din sa inyong mga viewers. Alright, Mr. Pura, ngayon yung buwan ng Hunyo, dalas na mga pag-ulan, inaasahan ba nating bababa na ang mga temperatura ang ating mararanasan? Oo, Harry, tama ka. Mababa na po ang ating mga temperaturang naitatala sa ngayon pa lang. Dahil po yan sa mga kaulapan na ating nararanasan at ang mga pag-ulan na naiibsan ang ating init na nararamdaman. Alright, Sir Pura, ano po ba yung inaasahan nating temperature range para sa buwan na ito? Ang ating tinatayang agwat ng temperatura para sa buwan na ito ay nakuha natin sa ating average or sa normals natin na naitala. Para po dito sa Quezon City ay nasa 24 to 33 degrees Celsius na naglalaro ang ating temperatura. Dito naman sa Metro Cebu ay nasa 25 to 32 degrees Celsius na lamang. Dito sa area po ng Davao City ay nasa 24 to 32 degrees Celsius. Alright, Mr. Pura, kasabay nga po ng pagpasok ng buwan ng Hunyo ay ang pagpasok din ng rainy season. Sa pagpasok nga po ba nito, yung hanging habagat ay magpapaulan dito sa atin yan sa western section ng bansa, kabilang po ang Metro Manila. Ngayon, curious lang po ako, Mr. Pura, during this period, ano naman pong nangyayari sa gitna at silangang bahagi ng ating bansa? Pwede niyo po bang ilahad sa amin kung ano pong nagaganap sa mga bahagi ito ng ating bansa? Harry, dito sa Pilipinas, yung winter, spring, summer, or fall. Dito po ang climate type po natin ay nahahati po sa apat. Subalit ito po ay tinatawag nating type 1, type 2, type 3, at type 4. Dito po sa type 1, or itong nire-representa ng kulay asul, ito po ay tinatawag nating type 1 climate na meron po tayong dry at wet season. Diyan po nabibilang ang Metro Manila. Ang dry season po niyan ay nasa buwan po ng Nobyembre hanggang Abril or sa simula po ng amihan hanggang summer po. At pagdating po ng May hanggang October, yan po ang tinatawag nilang wet season or dyan na rin po yung ating pumapasok yung hanging habagat at yung ating mga bagyo. At lalong-lalo na sa buwan po ng June at September, doon po mas malalakas ang ating mga pag-ulan. Diyan po sa type 1 climate o dyan sa kanlurang bahagi ng ating bansa kung saan po nabibilang ang ating ang Metro Manila. Dito naman sa nire-representa ng kulay green or ito po tinatawag nating type 2 climate. Wala po silang dry season dyan sa area na yan. Subalit ang kanilang mga pag-ulan ay maximum or pinakamataas sa buwan ng December hanggang February. At ang minimum rainfall naman nila or saan mas kakaunti ang kanilang pag-ulan ay buwan ng March at May or sa kanyang summer season. Dito naman sa type 3 climate or yung nire-representa ng pula, ito po ay nalalapit din sa type 1 dahil po ito ay malapit sa kanlurang bahagi. Subalit, maikli lang po ang dry season nila. Ito po ay maaaring nasa December or February or nasa March at May. Ito namang type 4 climate natin, kung saan nire-representa ng dilaw, ay maaaring din siyang magkatulad dito sa type 2 na climate natin or dito sa silangang bahagi. Ito po ay evenly distributed po ang kanilang pag-ulan. Subalit, ang maximum din pong pag-ulan yan ay nasa buwan po ng amihan or yung ating hanging amihan kung saan nanggagaling sa north at northeast yung ating hangin. Alright, para sa mga chikiting natin ngayon magbabalik eskwela, pwede magpasikat kay teacher, sabihin yung natutunan nyo sa Panahon TV na merong 4 na uri ng climate sa Pilipinas. Mr. Pura, sa ibang usapan naman po, kailan nga po ba papasok itong hanging habagat? Kasi ito po yung pinakaabangan ng lahat, di ba? Pag pumasok ang hanging habagat, ibig sabihin, onset na po ng rainy season. Kailan nga po ba ito magaganap? Hari, sa ngayon, wala pa tayong nararanasang habagat or meron habagat. Subalit ito ay nandito pa lang sa area ng South China Sea or West Philippine Sea. Ito ay hindi pa dominante, hindi pa ito nararamdaman sa kabuuan ng ating bansa. So, hindi pa po tayo nagde-declare ng panahon ng tagulan at meron pa rin tayong nararanasan na ridge ng high pressure area at easterlies dito sa ibang bahagi po ng ating bansa. Ang ating data sa climatological data natin or sa average natin, ang pagpasok po ng habagat ay natataon po sa second week ng May at sa first part din ng June. Sa ngayon, inaasahan po natin ito or malapit na po dahil nga po nagpaparamdam na siya dito sa West Philippine Sea at lalapit na lang po yan dito sa atin at inaasahan natin by first or second week
ng June ay maaari na po tayong mag-declare ng panahon ng tag-ulan at pag umatras na po ng tuluyan itong easterlies natin at nandyan na po ang ating habagat ay maaari na po tayong mag-declare po ng panahon ng tag-ulan. Alright mga kababayan, inuulit po namin, hindi pa po panahon ng tag-ulan, kung kaya tumutok po kayo palagi dito lang yan sa Panahon TV para po sa ating weather updates. At Mr. Pura, maraming salamat po. Maraming salamat din sa iyo, Harry, para po sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po sa panahon ng tag-ulan at ngayon po ng pagpasok ng eskwela, huwag po natin kalimutan pagbaon ng o ipagdala ng mga pananggalang sa ulan ng ating mga estudyante upang makaiwas po tayo sa peligro or sa abala na anumang dadali ng ating panahon ng tag-ulan. Alright, maraming salamat mga kababayan. Nakasama nga po natin si Pag-asa Weather Forecaster, Alvin Pura. Ngayong balik eskwela Lunes, umiiral po ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ dyan po yan sa Southern Mindanao. At para magabayan ang ating mga elementary at high school kids ngayong pasukan, mahalagang malaman po natin ang magigilagay na panahon in the next 3 days. Sa puntong ito, silipin na po natin ng 3-day weather forecast ng Pag-asa. Diyan po sa Baguio, bagyang maulap na panahon ang mararanasan dyan at simula po yung bukas hanggang sa araw ng Huwebes ay makararanas din po tayo dyan ng isolated rain showers or thunderstorms. Dito naman sa atin sa Metro Manila, bukod sa inyong mga textbooks, dapat dala rin po ang inyong mga payong. Lalo pat simula po bukas hanggang sa Huwebes ay makararanas po tayo ng isolated rain showers or thunderstorms. Tungo naman po tayo sa Metro Cebu. Isolated rain thunderstorms din pong mararanasan dyan, simula po yung bukas hanggang sa Huwebes. So para sa mga mommies po natin, pagbit-bitin po ng jacket ang ating mga anak para hindi sila mabasa ng mga pag-ulan. Sa Metro Davao naman po, starting tomorrow until Thursday, may mga pag-ulan ding mararanasan dyan dahil sa maulap na papawirin. And finally, dyan po sa Zamboanga, cloudy skies din po ang iiral dyan at asahan po natin yan hanggang sa araw ng Huwebes. Mabuting magbit-bit din po tayo ng tsinelas para hindi mabasa ang ating mga sapatos kapag nakaranas po tayo ng mga pag-ulan. At yan po muna ang latest tungkol sa ating panahon. Paalala po ulit sa mga kababayan nating magbabalik eskwela, magdala po tayo ng payong nang sa gayon ay hindi tayo mabasa ng mga pag-ulan. Kasama niyo po ang inyong weatherman, Harry Bayona. Balik sa iyo, JC. Maraming salamat sa iyo, Harry Bayona.